day everyone, we are Group Tech, and I am Dayan Pindigito together with my members. I'm Rona Maysika Handi. I'm Danica Nabong. I'm Shaira Pineda. And I'm Daisy Ruturicure. And we are going to interview 3 people who made different kinds of purchases to understand how they make buying decisions. Ma'am, I'm Shaira Pineda. I'm here to interview for retail management, identifying and understanding consumer behavior. I have some questions to ask po. Just a few lang naman po. First, pwede ko po bang malaman kung anong product or service yung binili niyo po recently? Bumili ako ng Smart TV. Ano pong brand? Samsung. Next question po. Ano po nakapag-decide sa inyo na gamitin yung product? Kasi old model na yung TV at kailangan ng talagang palitan dahil Smart TV na ang mga new release. Next po, anong factors po ang nakapag-influence sa inyo na bilhin tong product? Pag-desisyon na namin mag-asawa at nakikita ko din sa social media na maganda yung product. Next po, magkano po yung halaga ng Smart TV na? Nabili ko siya sa halagang 27,000. Worth it po ba yung pera na ginamit nyo sa product na binili nyo? Tingin ko naman worth it yung product na nabili ko sa ginamit. Kasi gamit naman namin siya sa araw-araw. And last question po, ano po yung mga challenges na na-encounter nyo po bago nyo po i-purchase to? And paano nyo po siya na-address? Like, paano po sa inyo nakatulong yung pag-binili po? Sa ngayon, wala naman akong na-encounter na problema sa TV. Yun lang po. Thank you po sa pag-aan po ng time nyo. Good day, ma'am. I'm Shaira Pineda. Our group is conducting an interview for retail management's identifying and understanding consumer behavior. So, I will ask a few questions. First, pwede ko po ba malaman kung anong produkto or servisyo yung binili niyo recently and anong brand po ito? Yung latest na nabili ko po ay phone. Redmi 13 po. Next question po. Anong nakapag-decide po sa inyo na gamitin yung product na ito? Naka-decide sa akin na gamitin ng produkto ko yung dating phone ko. Need ko kasi ng bagong phone dahil basag na po. Sobrang lag na rin niya at hirap na rin akong gamitin yan kapag gumagawa ko ng mga ibang activity. Next question, anong factors po ang nakapag-influence sa inyo na bilhin tong product na ito? May nakapagsabi sa akin dati na maganda daw po yung quality ng camera ng phone na yun. Maganda daw po yung camera bagay sa tulad kung mahilig mag-picture, mag-take ng mga videos. Smooth daw tong gamitin kaya ayun yung nag-reason kung bakit nakapag-decide naman na gamitin yung brand ng phone na yun. Next question po, magkano po yung halaga ng phone na to? 8,000 po pero binigyan ako ng discount kaya nakuha ko siya ng 7,500. Worth it po ba yung perang ginamit niyo sa product na binili niyo? Masasabi kong yes, kasi nagagamit ko siya ng matagal. Nagagamit ko rin siya kapag kailangan namin sa school, like mga videos ko. And last question po, ano po yung mga challenges na na-encounter niyo bago niyo po bilhin to and paano niyo po siya na-address? Like, paano po nakatulong sa inyo yung pagbili nito? So far, wala pa namang challenges na sa phone na bagong bili ko. Pero nakatulong yung bago kong phone na na-address na yung mga issues na na-encounter ko dati. Mas mabilis na ngayon and yung battery life ng phone ko is pang matagalan and mas na-improve na din yung camera. Ayun lamang po, thank you po for your time. Hey po, sir. I'm Shaira Pineda and I'm going to interview for retail management, identifying and understanding consumer behavior. So, I have a few questions po. First is, pwede ko po bang malaman kung anong serbisyo yung lagi niyo pong ginagamit and ano po ito? Akin, as employee, madalas talagang ginagamit na guys yung internet transportation natin. Yung katulad ng angkas na mo. Pero madalas ko naman ginagamit yung angkas. Next question po, ano po yung nakapag-decide sa iyo na gamitin yung service na ito? Napag-decide pa rin gamitin yung angkas, yung mga kaibigan ko din, other relatives ko na mas okay daw itong gamitin dahil plus niya, kumbaga, mas nag-book pa, automatic, nandiyan ang agad yung driver, mabilis lang. So, yun lang.
Next po, gaano po kadalas na ginagamit yung service na to at nakakamagkano po kayo sa bawat book? Okay, as employee, talagang madalas ko siyang gamitin dahil mas na may late ako, tapos pag hindi ko alam yung location ng pupuntahan ko, napakadali gamitin, tapos at ito paano, less hassle kasi ano dyan kagad yung driver. Worth it po ba yung binabayaran nyo na servisyo na to? Oo, worth it siya. Sobrang worth it niya at ano kung ikaw may trabaho, malayo yung trabaho mo, talagang napaka-worth it lalo. Less hassle kasi hindi ka na para mag-commute, siyempre mainit. Tapos pagdating sa tapos naman, medyo lang naman, hindi naman siya totally nabigat siya. And last question po, ano po yung mga challenges na na-encounter nyo bago nyo po ito i-purchase and paano nyo po na-address, like paano po nakatulong sa inyo yung paggamit po nito? As of now, wala pa naman ako na rotation challenges. Like, hindi naman ako, wala pa. Pero isa yung isa sa paggamit ng personal transportation. Pagkakang kasi, si driver yung may problem. Kumbaga, wala siyang maisutuling bariya o halos nagkaramitan ng sinasakyan kong angkat. Halos, kung sila nag-aano ng bariya, kumbaga wala silang panukli. So, siyempre ako, napipilitan ako dahil mamadali ako, binibigay ko na yung buo. Parang sa akin, medyo tumataas yung cost ko pagdating sa bayarin. Sana, ayun lang, kumbaga, nag-prepare na ako ng bariya, pawas na magbubuka ko. Okay po, maraming po salamat sa time nyo, yun lang po.